Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabahan Cancer. This reading is for you. Maaring tayo is a vice versa. Tao na nakakonect sa'yo. Hindi lang ang lovers mo nakakonect sa'yo, kapatid mo, magulang mo, kaibigan mo, anak mo, if ever na meron ka, ipasok mo ang sarili mo. Hindi ko na i-explain. Always naman natin itong ginagawa. Tao na nakakonect kay Cancer, ano ang nararamdaman mo kay Cancer? Okay, tao na nakakonect sa'yo, ang nararamdaman niya sa'yo, nagkakaroon siya ngayon ng isang situation. Want to commit pa rin siya, no? Gusto niya pa rin ng, kung kayo sa kahiwalay nito, kung kayo sa kahiwalay nito, hindi niyo pagkakaroon ng emotional situation, no? Nagkakaroon siya ng pag-analyze or pagpa-progress na mga nangyari sa inyo, kung bakit mo siya, halimbawa, hindi na ka nag-uusap, bakit na gano'n nangyari yung relationship nyo, bakit mo siya binlock, or wala, ba't naging gano'n. Nagkakaroon siya ng progressing doon. At gusto niya uli na commitment. Naghihintay siya ng tamang panahon o tamang pagkakataon to connect sa'yo. Nagkakaroon siya ng pagsisisi sa sarili niya, hindi yung pagiging needs. Kaso, gusto man niyang umaksyon o gusto niya man mag-commit sa iba sa inyo, maaring either natatakot siya sa nakikita ko dito or handi yung sitwasyon na paghihintay lang talaga ng tamang panahon o pagkakataon bago siya mag-aksyon sa'yo. Baka sa iba sa inyo, nag-connect na to sa inyo, pero hindi niya nasasabi yung full of feelings na meron siya dito dahil sa kaba, no, sa nakikita ko dito. Kung kayo is magkasama nitong taon na to, sa nakita ko to, parang gusto niya rin kasi mag-sorry sa'yo. Pero nakita ko sa niya, baka mag-text siya sa'yo, ganyan. No? Or ikaw ang magte-text. Kung kayo is magkasama nitong tao na to, nahandun yung takot, no? Nitong tao na to, handun naman yung commitment sa nakikita ko dito. Iba dito family, ano? Nandun naman yung commitment and then giving an effort and hard work in this relationship. Nandun naman yung pagpupula. Pero, ang nakikita ko sa kanya, nagkakaroon siya ng choices sa buhay niya dito. Siguro, hindi niya nararamdaman yung full of love ang nakikita ko dito. Siguro, isa sa inyo nagiging immature or hindi yung pagiging they always say sorry, ganyan sa nakikita ko dito. Parang isa lang sa inyo ang nagiging more on giving an effort and hard work in this relationship sa nakita ko dito. Sa iba sa inyo, kung kayo naman, pero hando naman, still naman siya, kasi isa patient diba? Kung isa is medyo nagiging immature, at least isa nagiging patient sa nakita ko to. Pero, ang nakikita ko sa kanya dito, sa sitwasyon, hando yung emotions. Kasi, yung tao na yun, maaring ikaw or siya, maaring hando yung pagkakaroon ng kahit alam niya sa sarili niya, nagbulag-bulagan na lang siya sa mga nagaganap o nangyayari. Ganun. Parang acceptance na rin. Ganun. Kasi, it's more on patient For the sake of relationship, handun yung sitwasyon na pahabaan niya yung PC niya o yung pasensya niya. Kahit na nagkakaroon ng mga disappointment, nagkakaroon ng emotions or hindi magandang situation in this relationship. Ganun. Kung kayo single, nitong tao, kung kayo is single, there's a person here na gusto makipag-commit sa'yo. May taong parating na gusto niya makommit sa'yo, pero hindi ko pa nakikita yung action niya dito. Pero may taong parating sa'yo. Tingnan natin, Cancer. Tandaan nyo, palagi tayong, minsan vice versa. Cancer, anong nararamdaman mo sa tao na to? Anong nararamdaman mo, Cancer, sa tao na ito?
Parang yung iba dito, go to the flow kayo in relationship. Ambulance. O, pipo-pipo daw yung yung relationship. Kailangan nang mag-heal. Okay, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, andun na yung separation no? Andun na yung separation, maaring nagkaroon ng third party sa iba, ganyan, or nagkaroon talaga ng naipasok ka in an option or andun yung pagiging pagkalito in this relationship. Yes, there's a nararamdaman mo sa kanya kung nagkahiwalay na kayo. Syempre, andun yung feeling abandon, no, sa nakita ko dito. Pero nare-reminiscing at naalala mo pa rin yung nangyari, no, in the past sa mga nagkakahiwalay dyan, sa nakita ko dito. Kumbaga doon pa rin yung pag-iisip sa mga nakaraan na situation. And nakikita ko naman na there's a deep wound or may mga battle talaga na pero you keep fighting to move on. Sa nakikita ko dito, kahit masakit, para hando ka na sa nag-uumpisa ka na or mag-uumpisa ka na itayong muli yung sarili mo sa panibago, or you need, kung magawag kang malito, sa nakikita ko dito, kailangan mo lang talagang magkaroon ng new beginning, or you need to end the situation at mas more mong mahalin yung sarili mo. Kasi may tao naman na parating din dito. Pero you need to let go then the past. No? Kumbaga, sa pagdating ng bago, kailangan mo nang mag-trust sa intuition mo, pahalagahan mo yung sarili mo, and then, syempre, kailangan mas matatag ka na. Marunong ka magpasya sa sarili mo. No? Protektahan mo yung sarili mo. Kung kayo is magkasama nitong tao na to, maaring iba dito is meron kayong mga anak, no? And then, okay naman, sa nakikita ko dito, kahit na minsan talaga nagkakaroon kayo ng disappointment o in this relationship, kasi anytime itong relationship na to, anytime pwede siyang bumaksak or pwede siyang kayong maghiwalay sa nakikita ko dito. May paghihiwalay ako na nakikita. Or handa na talaga yung lamat sa nakikita ko dito. Kasi maaring isa sa inyo is hindi yung paninindigan or pagiging matigas na tao sa nakita ko dito. Kung magkakaroon kayo ng pag-uusap, why not, di ba? Kasi minsan okay naman, minsan magulo ang nakita ko in this relationship. Yun. Kasi may mga nagsisinungaling din. Pero kung magkakaroon kayo ng resetting or hindi nyo iba third party kung magkakaroon ng pag-uusap or pagpapatawaran, magiging okay din. Pero you need to accept na ganoon talaga yung relationship. Kung sa mga single, it's more on focusing muna sa sarili mo, pero may mga parating, pero you need to be patient to make a choice. You need to trust more to your intuition para maging tama yung decision mo, no, sa nakikita ko dito. Pero may parating daw na tao sa'yo kung mailelet go mo na. Kung mailelet go mo na yung nakaraan. Kung abandonahin mo na yung nakaraan, may parating na bagong tao sa'yo. Maring kilala mo na siya or kasamahan mo siya sa trabaho or kasamahan siya na kasamahan mo mga. Tao na ako connect kay Cancer. Anong intention mo kay Cancer? Or vice versa tayo, ha? Anong intention mo kay Cancer? Tao na ako connect kay Cancer. Or vice versa. Ano ang intention mo kay Cancer? Okay, sa mga magkakahiwalay dyan, ang intention niya sa'yo, andun naman yung care, sa nakikita ko dito, andun yung care, pero dinidaydream ka niya. Nagkakaroon siya ng fantasizing, nagkakaroon siya actually ng choices sa buhay niya. No, kung magle-let go ba siya o hindi na.
or mag-make a new beginning na pa ba siya sa'yo. Yun ang intention niya. As in, magulo yung isip niya, medyo weak siya ngayon, nagkakaroon siya ng self-doubt sa sarili niya, sa action niya, sa pagpili ng daan niya sa nakita ko dito. Kaya handin pa rin yung point na nalilito itong taon na to kung kailangan pa ba niya na magkaroon ng development itong relationship nito. Yun ang intention niya. As in, magulo yung isip niya. No? Hindi niya alam kung sa kaliwa ba siya sa kanan. Sa mga hindi naman nagkakahiwalay, hindi nagkahiwalay, sa nakikita ko dito, may pagdududa, no? Sa nakita ko dito. Either ikaw ang nagdududa sa kanya o siya ang nagdududa sa iyo. May mga pagdududa or handin yung situation na this relationship is napaka-weak sa nakikita ko dito. Ang weak niya, pero yung isa sa inyo kasi ginagawa yung lahat. Kasi yung isa sa inyo, go to the flow ang nangyayari. Pero care naman siya. Pero ano lang siya, kung saan siya dali ng agos, doon siya. Sa nakikita ko dito. Kumbaga nagkakaroon talaga siya minsan nagkakaroon siya ng disappointment, sadness, minsan nararamdaman niya na parang may kulang, parang, ba't ganun, parang, hindi ko nakikita sa tao na to yung love. Hindi ko nararamdaman sa tao na to yung love. Or vice versa tayo, Yun na nakikita ko. Kayo is single. So ngayon is no muna, sinasabi dito. No, mas mag-focus muna daw kayo sa inyong stability, pera nyo, sa sarili nyo. Yun, nakita ko. Tingnan natin ang action. Pero, life nyo naman yan. Kayo naman ng, guidance lang ako. Kayo naman pa rin ang masusunod. Diba? Ang masusunod sa buhay nyo. Ano action mo kay Cancer? Tao na ako kay Cancer. Anong action mo kay Cancer? Ano ba to? Okay. Ang action niya sa'yo, sa mga nagkahiwalay nitong tao na to, kayo, ang nakikita ko dito, action niya sa'yo, there's a distance na, no, sa nakikita ko dito. Action niya, sa ngayon medyo, hindi ko nakikita yung action niya. As in, hindi. Pero, ang nakikita ko sa kanya, sa thinking niya, gusto niya makipag-collaborate o gusto niya uli ng partnership sa iyo. Sa nakikita ko dito. No, sa magkakahiwalay. Pero, nagkakaroon siya ng evaluating in this relationship. Maaring nagkaroon talaga ng mga unfinished business, andun talaga yung mga sadness, andun talaga yung betrayal, sa nakita ko to, andun talaga yung third party, sa nakita ko rin dito. Isa kasi sa inyo, nagiging very, impatient or napakaiksi ng pasensya. Maaring minsan mainisin siya, ganyan, or kasi itong nakikita ko, kung a-action siya sa'yo, it's more on lack of idea or lack of interest ang nakikita ko dito. Pero ang nasa isip niya lang sa thought niya lang, gusto niya uli ng partnership sa'yo. Itong tao na to. Yun ang nakikita ko. Pero parang nagsisinungaling siya. Kasi it's more on bad intention ang nakikita ko sa kanya. Andun yung pagsisinungaling, andun yung paglalay, betrayal, sneaky, ganyan sa nakita ko dito. Hindi ko alam kung itong tao na to is may pamilya na or ikaw may pamilya. Yan ang nakita ko sa kanya. Pero there's a distance. Kung kayo is hindi naman kayo nagkahiwalay nitong tao na to, may mga bagay na nagiging close-minded ang ibawat isa sa inyo. May mga bagay, hindi ko alam kung masipag ba to, tamad ba to, or wala lang talaga siyang interest sa mga sinasabi mo o gusto mong mangyari in this relationship, no? Sa nakita ko, may mga point o part na nawawalan siya ng interest sa nakita ko dito. Ganun nakita ko.
lack of confidence, nandun siya sa nag-iisip siya. Ikaw or vice versa, nag-iisip na, alam mo yun yung nag-iisip ng kabiguan or hindi magtatagal. Ang nakita ko dito, ganun. Parang, darating yung time, baka hindi kami, baka ganyan. Yung isa sa inyo maaaring nag-iisip ng ganun sa nakita ko dito. Maaaring nagkakaroon lang talaga ng pagiging pagkapit, no, ng isang tao sa inyo. Kumakapit lang talaga siya para mabuo yung relationship na to. Yun, maaaring dahil sa mga responsibility or want lang talagang mabuo kahit na mahirap. Alam mo yun? Yun. Kung kayo single, mukhang hindi naman interesado din yung iba pa sa ngayon. Yun na nakikita ko, or still waiting sa iba, no? Pero you need to learn from the past, ang sinasabi dito, no? Wag mo nang ulitin yung dati na nangyari sa inyong mga single. Mag-ingat kayo, no? Kasi kung may taong parating dito, may bad intention yun. Either mapasok ka sa third party o lokohin ka niya. Ano ang blind spot ng connection ito, universe? Anong blind spot ng connection ito, universe? Vision? Mari ikaw ito or siya? Anong ibig mo sabihin? Okay, ang blind spot ng connection ito, ikaw or siya to andito yung situation na nagkaroon ng mga sadness or situation na maaring pag-iwan, no? O iniwan sa ere, o pag-iwan, o pinili yung iba, no? Sa nakita ko dito, pag-let go. Yun. Ang nakita ko dito, isa sa inyo is still waiting and not accepting, hindi pa na-accept yung mga nangyari in the past. Maaring nahandun pa rin paghihintay o pag-iisip sa nakaraan na sitwasyon. Nandun pa rin yung sadness na yun. Nagkaroon ng mga abandonment, rejection, or letting go, no, sa sitwasyon. Nahang pa rin ang isa sa inyo. Sa iba naman sa inyo, kung magkasama kayo nitong tao na to, or hindi naman kayo naghiwalay, oo, may mga painful situation. Ako nakikita sa iyo, ang daming you're feeling stuck, and hindi ko nakikita yung growth nitong situation, sa nakikita ko dito. Pero kahit pa paano, nagkakaroon naman kayo ng harmony or pagkakaisa. No, sometimes magkaroon man na kayo ng sadness, nagkakaroon naman ng recovery. Kumbaga, accept nyo yung bawat isa. No, o ikaw accept mo siya, o siya accept ka niya for being you. Ganyan sa nakita ko dito. Yun ang nakikita ko, kahit na, pero may mga katanungan na pumapasok sa utak ng bawat isa, no? May mga dissatisfaction ako nakikita. Andun pa rin naman yung togetherness nitong situation na still waiting for a shipment or waiting for a change na magkaroon ng growth sa nakikita ko dito. Yun. Kung kayo ay single, maging patient lang daw kayo, sabi dito. No? Kumbaga, mas mag-explore ka na mag-explore. Ganyan. Hindi naman sinabi na mag-jowa ka na mag-jowa o mag-boyfriend, girlfriend ka na mag-girlfriend. Hindi naman. Kumbaga, mas mag-focus ka sa mga bago mong plano, sa to growth, ganyan. Enjoy mo muna yung life mo sa pakikipag-bonding sa ibang tao, ganyan. Yung sinasabi dito. Anong outcome, universe, ng connection ito? Ano po ang outcome? May sumasakit ba ang tiyan sa inyo? Parang may taong may sakit sa bandang tiyan. Or blood, either high blood, ganun. Sakit ang ulo, paa.
Ang outcome ng connection ito, sa nakita ko dito, kung magkakaroon, kung kayo is magkahiwalay man kayo nito or magkasama man kayo, ang outcome nito, sa nakikita ko dito kung kayo is magkakaroon kayo ng tamang pag-uusap in this relationship at magkakaroon ng pagsasaayos at magkakaroon ng panibagong journey in this relationship, magkakaroon lang ng balanse, magiging masaya itong relationship na to, no? Magiging happy naman siya sa nakikita ko dito. Yun nga lang, kailangan nyo lang talaga na magkaroon or mag-start ng new beginning in this relationship. Kailangan nyo pumili talaga ng tamang daan sa inyong dalawa. No? Kumbaga, kung may mga nakaraan na mga nakaraang issue, i-let go na yon going forward into the future. Pero kung babalik at babalikan nyo pa yon, hindi magiging masaya ang relationship sa nakita ko dito. Yun. Kung magkahiwalay kayo, ganun din sa nakikita ko dito. There's a chance na pwede kayo magkabalikan itong tao na to, pero kailangan is letting go the past situation. Yun ang nakikita ko. Sa iba naman sa inyo, may mga parating na makakausap kayo na bagong tao. Pero you need to trust more to your intuition dito. Universe, ano ang advice mo kay Cancer? Ano ba yan? Ano ang advice niyo po kay Cancer? Ano po yung ibig sabihin? Ano pong ibig sabihin? Okay, ang advice niya sa'yo is kailangan mo daw magkaroon ng clarity, no? You need to focus more in keep going ka lang muna, sabi dito. You need to keep going to reach your goal or mag-focus ka sa mga goal mo this time. And then, focus sa mga achievement or mga wish come true mo this time. Sinasabi dito, kailangan magkaroon ka ng tamang desisyon or clarity na kailangan i-correct mo na yung mga actions mo, yung mga mali, itama mo na. Nakita ko, and you need to see the fact before kang mag-make ng decision. Sa nakikita ko dito, sa nakikita ko dito, may tao dito na hindi siya very supportive sa'yo. Napakatao niya na hindi siya loyal sa'yo, nagkakaroon ng pangliling lang, nililing lang ka, or pangliling lang, parang gano'n sa nakita ko dito. Because of the needs, no, sa nakita ko dito. Kaya siguro siya nakadikit sa'yo, or sino man tong taon na to, trust ka sa intuition mo. Ando yung situation na maaaring may malalaman ka sa kanya, or alam mo na yung katotohanan when it comes dito sa taon na to. Kasi hindi siya loyal sa'yo. Andun ka lang siguro sa sitwasyon na tinitimbang mo na lang yung relationship, or kung sino man yung tao na yan. Kasi may tao dito na lack of support or arrogante or vice versa tayo, no? Yun na nakikita ko dito. Universe, ano ang energy ni Cancer? Kaya nakikita ko namang energy sa'yo, you still slow naman when it comes sa mga problema mo this time kasi magkakaroon na rin naman ng development sa lahat ng aspeto ng buhay mo. May mga magtatapos sa problema, lalo na siguro sa iba sa inyo is sa problema sa family man yan, or sa pera man yan, o sa trabaho man yan. Magkakaroon na siya ng development as long as nagbibigay ka ng effort, hard work, and progressing, no, dito sa sitwasyon na to. Matatapos siya. Yun ang nakikita ko You need to focus dun sa bagay na yun. And then, you need to be very patient sa lahat ng bagay, sinasabi dito.
And then, commit. You need to commit and focus. Kailangan sa'yo is magkaroon ng improvement or handin yung you need to be, kailangan mo maging dedicated para magkaroon ng improvement sa mga aspeto ng buhay mo this time sa nakita ko dito. Huwag kang magmadali na ma-achieve ang lahat ng bagay sa buhay mo. Kasi dahan-dahan lang yan. Ma-achieve at ma-achieve mo yan kasi may mga sitwasyon na matatapos na, yung may mga hardship or struggle, problem, ako na nakikita, o bigat na nararamdaman mo na burden na yan, may nakikita ko naman na dahan-dahan na malapit mo na siyang matapos or unti-unting matatapos at magkakaroon na ng development dun sa bagay na yun sa nakita ko dito. Calm lang, still, and grounded, sinasabi dito, at makakamit mo yung mga ninanais mo sa nakita ko dito. Slowly but surely, yun. Magkakaroon na ng step up sa buhay mo sa nakita ko dito. Yun. May mga gagawin ka? Parang yung iba dito, parang nasa networking ka ba? Yung iba parang you are in a networking, ang daming tao. Ako nakikita, hindi ko alam why. Siguro baka artista ka, baka maraming tao, parang you will become a center of attention kasi, no, sa nakita ko dito. Baka may mga recognition, di ba? Sa iba sa inyo, there's a victory and success naman ako nakikita sa iba sa inyo. Kasi magkakaroon na ng improvement sa iba sa inyo. May nakikita akong matanda, no? Siguro sinusuportahan mo siya o inaalagaan mo siya, parang ganun nakikita ko dito. May matanda ako nakikita. Parents, relatives, or ano man siya. Ganun. Arigato namaste, God bless.